Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Kumusta niya Mr. Maravillas yung depensa ni Sara? Yung defense ni Sara, yung defense team niya, sila man lang mga kababayan yung magpapa-convict kay Sara Duterte. Sa pagnanais mga kababayan ng mga abogado ni Sara, nabigyan ng katwiran yung kanyang mga pananalita, yung kanyang pagbabanta. Sila mismo yung nagpako sa kanya sa krus. Yan ang lumabas mga kababayan. Backfire lahat. Diyanan niya, Mr. Maravillas, ang dapat gawin ni Sara sa kanyang mga abogado. Hampasin niya ng laptop. Kaya niya talaga, Mr. Maravillas, kantsaw ka ng kantsaw. O di ba? Nabalita si Sara na nambato ng laptop. Hampasin niya, buong team. Yun ang dapat kasi pinahamak nila si Sara Duterte. Imbis na maligtas na diin lalo. Inamin nila, mga kababayan, yung mga elemento ng krimen na tuluyang nagpatunay na siya talaga ay mapanganib. At saka siyempre, hindi karapat-dapat sa posisyon. Inamin yung tinatawag na actus reus at mens rea sa Latin. Ano yan, Mr. Maravillas, na or actus mo? Ang alam namin, cactus. Actus reus, mga kababayan. Yung physical na actus reus. Yung pagbabanta, inamin ng mismong abogado ni Sara Duterte. Si Atty. Mark Bintulan, inamin niya yung pagbabanta ni Sara Duterte. Yung binitawan niyang mga pananalita laban sa ating Pangulong Bongbong, kay Lisa Marcos at saka kay Martin Romualdez. After na aminin niya yung pagbabanta, the physical act of yung pagbabanta, gusto niyang magpalusot at sinabi na ito yung response ni Sara Duterte bilang emosyonal na reaksyon sa trauma at galit. Dina-justify niya kasi na parte yun ng emotional response ni Sara. Di yung physical act, the actus reus mga kababayan, inamin na ng kanyang abogado. O, di ba? That's sadyang may kriminal na intensyon. Mens reus. Both the actus reus mga kababayan sa Latin at the mens reus, the criminal intent ni Sara Duterte, inamin ng abogado. Sabi ko sa inyo, imbis maligtas si Sara, napahamak lalo, diniin mga kababayan ang mismong abogado niya. Kaya sabi ni Atty. Howard Calleja, yung depensa na umamin na nagbanta talaga si Sara. Ganyan kasi sabi ni Atty. Mark Binloan, mga kababayan. Sabi niya, the truth of the matter is this. She and her family were threatened, and while her response was unconventional, it was justified. Sabi ni Mark Binloan, defense lawyer ni Sara Duterte. Kaya yung reaction ni Atty. Howard Calleja, ang sinasabi niya that the threat is justifiable. Inamin na niya na may threat. Natawa nga ako nang narinig ko yun eh. Nakita na ninyo mga kababayan. Sabi dito sa balita ng Pilipinas Today, mismong ang abogado ni Vice President Sara Duterte ang umamin na totoong pinagbantaan niya ang buhay ni President Ferdinand Marcos Jr. matapos itong i-justify ni Atty. Mark Binloan. Sa pag-aming ang ginawa ng Vice Presidente ay reaksyon lang sa pagbabantang natanggap ng sariling pamilya. If you're asking for a justifying circumstance, you already admit to the circumstance of doing such act. Inamin na niya na mayroong act of threat, whether it's justifiable or not, it's up to the senator judges to decide on that, sabi po ni Atty. Howard Calleja, taga dito sa aming abogado, law professor at seasoned litigator sa interview ng DCWB. Para mong sinabi, mayroon kang pinatay pero pinatay mo dahil ganito o ganyan. So, na-establish mo na nga mayroon kang pinatay.
In this case, na-establish na mayroon ng threat. Natawa nga ako nang narinig ko yun eh. Kasi it's not only established by the witness, it was even re-established or re-increase pa ng depensa mismo by saying it is justified. As I said, justifying circumstance already admits to the act, sabi ni Atty. Howard Calleja, mga kababayan. Mismo ang abogado ni Sara, pinako si Sara sa krus. Pinahamak, idiniin. Kaya malamang hampasin ito ng laptop. Puro pahamak. Kasi nga, sabi ko sa inyo mga kababayan, ang hirap na i-defend si Sara Duterte kasi yung ginawa niya, aktual, totoo, recorded, at na-witness nating lahat. Kaya mga kababayan, kahit gaano kagaling halimbawa ng abogado ni Sara, mahirapan po na ma-acquit si Sara Duterte kasi nga guilty. Recorded. At pag binago nila mga kababayan yung kanilang kwento, hindi man po paniniwalaan ng mga mamamayang Pilipino kasi nakita nating lahat. Tama po. Ngayon, sinubukan din ng defense ni Sara na palusutin ang Vice Presidente sa pagsasabing walang ebidensya niya na nagbayad siya ng totoong mamamatay tao or assassin. Ngunit mga kababayan, sa batas ng grave threat, ang pagbabanta mismo na papatayin yung tao ay isang pananakot na grave threat mismo. O di ba? Hindi kailangang matuloy ang pagpatay para maging guilty yung nagbanta. Tama? Kaya sabi ni Atty. Mark Binloan, there is no proof anya of any contracting of an assassin. She did not commit an impeachable offense. Sagot po ni House Prosecutor Representative Terry Ridon, hindi contract to kill yung pinag-usapan dito. Pinag-usapan dito yung pagbabanta ng Pangulong Pangulo. O, di ba? Basag. Tama. Sabi nga natin, baka umingi pa si Atty. Binloan ng kontrata, yung may notaryo. Mayroon niya Mr. Maravillas na gustong magpapatay tapos pumirma ng kontrata, may notaryo pa ng abogado. Baka sila, gano'n ang paniwala nila, may notaryo ni Panelo para masabing totoo yung pangungontrata ng assassin. May ganon. Mga kababayan, wala man na niya ganyan Mr. Maravillas na yung killer pumirma ng kontrata. Magbibigay talaga ng ebidensya, may kontrata para patunayan na siya yung assassin. Diba? Puro sablay mga kababayan yung defense. Ngayon, dahil tinawag mga kababayan ng defense, ang kanyang maras na pahayag bilang unconventional o kakaibang paraan lang na daw ng pamamahayag, sabi ni Atty. Binloan. Sa opisyal nilang kinumpirma na naganap nga yung actus reus na sinasabi natin o yung akto ng paggawa ng krimen. Guilty talaga niya, Mr. Maravillas. Guilty. Inamin yung physical act na paggawa ng krimen. Inamin na ng kanyang abogado. Ano pa? Silyado na. Silyado na yung ebidensya mga kababayan kasi inamin na mismo ng kanyang abogado. Nagets na ninyo kung bakit mako-convict si Sara Duterte, mga kababayan. Pag hindi na-convict si Sara, kinonvict ng mga senator judges, tayo ang magko-convict mga kababayan sa mga senador na to. Kasi inamin na nga yung krimen ni Sara, inamin sa pamamagitan ng kanyang abogado, pagkatapos inakwit nila.
Hindi pwede nilang i-acquit kasi inamin na nga po na guilty. Inamin ng abogado. Sila na mismo ang nagpatunay ng pagbabanta ni Sara Duterte, malinaw sa kanilang cross-examination. Sila mismo yung nagpatunay sa mens rea, yung criminal intent. Di ba? Hindi po ito nadulas lang or slip of the tongue. Huwag ninyong sabihin, slip of the tongue to, nagkamali lang kayo. Di ba? Sinabi mismo ni Atty. Mark Biloan na kaya daw nagbanta si Sara Duterte dahil sa matinding takot, galit at trauma. O di ba? Mula sa umano'y surveillance na ginawa ng gobyerno, yung kinikwentong Romanov, na wala man nga pong base, ni walang records ng ganon. Kasi kung may totoong banta, pinasurveillance sila, dapat nag-report sila sa NBI or sa PNP. Nagpa-blatter sila. Puro man lang kwento ni Sara. Yung kwentong Romanov po, mga kababayan, si Baste Duterte ang nagsabi noon na bilang maituturing natin na pagbabanta yon sa ating Pangulong Bongbong. Di ba? Ayan o. Just a simple message Baste. sa ato ang Pangulo. From now on, before you go to bed, think of the Romanovs. Di ba? Si Baste ang Think nagbabanta. of Benito Mussolini and his wife. And think of what happened to you in 1986. And maybe you'll reconsider the direction that you are taking. Malinaw. Tapos, binabaliktad nila yung kwento. Sinasabing sila yung pinagbantaan. Operation Romanov. Walang ganun po. Walang records ng karahasan ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi sabi mismo ng kanilang tatay, si Marcos niya, mabait at hindi nga makaputol ng lutong kamote. At sabi ng mga DDS, mga kababayan, ang ating Pangulo, weak leader. So, paano magbabanta ang isang weak leader? Sila yung strong leader. At sila yung may reputasyon ng ganyan. AJK, kill. Di ba? Yung karahasan, mga kababayan, sila yung may reputasyon na ganyan. Yung ating Pangulong Bongbong, walang reputasyon na ganyan. So sa pag-amin na ito, mga kababayan, pinatunayan ng defense na may mens rea o buong kamalayan o intensyon. Criminal intent si Sara Duterte nang magbanta sa ating Pangulo kay Lisa Marcos at saka kay Martin Romualdez. Hindi po ito aksidente o pagkakamali lang ng dila o slip of the tongue, mga kababayan. Planado siya at may layunin. Ipinagtanggol, mga kababayan, ng kampo ni Sara na ang kanyang banta ay isang line in the sand o isang babala lang para daw tigilan siya ng kanyang mga kalaban. Ang depensang ito, mga kababayan, ay direktang patunay na sinadya at pinag-isipan ni Sara yung kanyang pananakot gamit ang buhay ng ating Pangulo para sa kanyang sariling politikal na interes. So patunay ito, mga kababayan, na talagang hindi karapat-dapat si Sara Duterte o unfit na humawak ng opisina sa gobyerno. So ang pagdadahilan, mga kababayan, ng depensa ay nag-backfire at nabunyag ang dalawang mapanganib na katangian ni Sara Duterte bilang isang leader. Nilalagay niya yung kanyang sarili sa taas ng batas, immunity complex. Ipinagtatanggol ni Atty. Binluan itong si Sara Duterte sa pagsasabing nagsalita siya roon hindi bilang isang vice presidente daw, kundi bilang isang asawa, ina at anak, at saka kapatid na nagtatanggol sa pamilya. Mababaw, mga kababayan, na dahilan. Pag ganun pala, pwede ka nang magbanta. Kasi nagtatanggol ka sa iyong anak, kapatid, o asawa. So, pwede mo nang gawing bantaan na ipapatay ang sino man. So, nilalagay mo sa
sarili mong kamay yung batas. Di ba? Mali ang ganon. Pero ginastify mga kababayan, inamin bilang depensa sana, pero nag-backfire. Depensa sana ni Atty. Binluan sa Vice Presidente. Kasi po, isa siyang baluktot na logic. Pinapakita ito mga kababayan na naniniwala si Sara na kapag galit o stress ang isang mataas na opisyal, may lisensya na siyang baliwalain ang ating konstitusyon at magbanta ng assassination. Di ba napaka-peligroso ang ganyang uri ng mindset, mga kababayan, ng isang opisyal? Pinapalabas niya, mga kababayan, na exempted siya sa batas. So isa siyang patunay, mga kababayan, na isa siyang diktador na leader. May diktador na kaisipan, mga kababayan. Ngayon, inilarawin din, mga kababayan, ng defense na ang pagbabanta ng Vice Presidente ay isang meltdown, bilang isang meltdown o emosyonal na pagkasira dahil po sa political na panggigipit daw. So ito po ay isang malaking sampal sa kanyang capacity, pag ganon. Kasi po, ang isang Vice Presidente ay dapat may matatag na emosyon at sapat na diplomasya. Hindi dapat nagme-meltdown, mga kababayan. Pag ganyan, talagang disqualified siya. Di ba? Unfit bilang Vice Presidente, unfit na maging Pangulo. Di ba? Kasi may intensyon na siya na tumakbo bilang Presidente. So, kino-confirm lang ng kanyang abogado na unfit si Sara Duterte nga. Di ba po? Kasi po, kung sa simpleng political na ingay at sinasabi ng surveillance na hindi pa nga po confirm kung totoo yun o kwento-kwento man lang nila, ay handa siyang magpapatay ng tao ng isang pinuno ng bansa. Pinapakita lang dito, mga kababayan, na wala siyang sapat na kontrol sa kanyang sarili, temperament, at saka emosyonal na kapanatagan para pamunuan po ang buong Pilipinas. So, pag ganyan ang kanyang pagkatao, pag-uugali, ilalagay tayo niyan sa peligro. Di ba? So, sa pagnanais ng kanyang abogado na i-justify yung mga aksyon ni Sara Duterte, ang kanyang mga abogado mismo ang nagpako kay Sara Duterte sa krus. Yun ang nangyari, mga kababayan. Inamin nila na nagbanta siya, actus reus. Inamin niya na sinadya ito dahil sa galit o mens rea. At pinatunayan din ng kanyang abogado na kapag nagigipit si Sara, ang kanyang instinct ay gumawa ng karahasan sa halip na batas, mga kababayan. Di ba malinaw? So ang depensa ni Sara, mga kababayan, ay hindi pagpapasubali sa impeachment. Ito po ay isang formal na pag-amin ng kanyang mga kasalanan. So kahit anong sigaw ng unconventional statement ng kanyang abogado, hindi kaya pong burahin ng kanyang mga propaganda. Ang opisyal na pag-amin ng sarili niyang abogado, si Atty. Mark Binluan, na nagpatunay sa kanyang krimen at tuluyang nagbaon sa kanyang natitirang credibility bilang isang pinuno. Tama po, mga kababayan, ang ating mga analysis. Sakto anya, Mr. Maravillas. Malinaw pa niya sa sikat ng araw. Naintindihan namin. Very good. Ayos? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, international. Ito mga mga European sila.
Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Zero. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Fairmax Firming and Lifting Cream, pinapahid sa mga pulses in other affected area. Mainam po sa mga pains at paninigas ng inyong mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I am worldwide pure organic, amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Mainam po ito sa mga cancer patients. Tulad nito po na isang ovarian cancer survivor, si Yulitan. Sabi niya, barley did not just save my life, it gave me a new life. In 2019, Yuli faced the fight of her life. Through surgery and harsh chemotherapy, I am worldwide amazing pure organic barley became her source of strength. It boosted her immune system when she needed it most and gave her the energy to keep going. 100% organic siya po, immune system booster, trusted by survivors. For your inquiries and orders, dumiretso na lang kayo sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Sa mga mahilig naman po, sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales, Eileen Closet, nakabase siya po sa Amerika. Yan yung kanyang live selling every Sunday. Mga kababayan, 7 o'clock in the evening, Philippine time.